Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras very merciful, Bishop Joel Porlares, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Abay, nakakahiya naman itong nangyari po, mahabigan, sa New York. Abay, isang congressman, abay, nandaya doon sa iconic na New York City Marathon. Abay, iniimbisa ngayon si Kong. Baka pwede ba isa lang to sa Quad Committee? Abay, kasama naman yung kanyang siyotang magandang artista. Abay, nag-shortcut doon sa marathon, mahabig doon sa New York. Abay, nakakahiya naman yan. Abay, ito pa naman tumatakbong si Congressman ay sikat na sikat siyempre dito sa atin. At ngayon tatakbo pang mayor ngayon. Christmas is just around the corner. Ninong Cesar, ilang days before Christmas ba, ha? Sister L, ha? 43 days na lang ba? O tama, 43 days na lang, di ba? Ang bilis talaga ng panahon. Sandali lang mga. Chill ka lang, Justice Sam Martires, ha? Abay, ang bilis naman. Tinatanong agad kung sino itong si Congressman. May siyotang artista, ha? Nga naman believe ka rin talaga sa nako. Baka iban ang mga Filipino marathoners sa New York Marathon pag ganito nangyayari, ha? Mga Pinoy mandaraya daw, ha? Senior cut. Anyway, sige, babalikan natin yan. Nako, kuyang meron kaming brad sa Freemasonry, mahabigan. Kilala mo to, Most Merciful Roland Paulino at Grandmaster Ariel Kayanan, Most Merciful Sir, ha? Itong si iba talaga yung mga adik sa marathon, mahabigan. May mga pagka-passion talaga nila. Aba, itong kuyang namin si Kuyang Nonong Barcarse, ha? Popoy Taruk, ha? Wala ka ba na tatakbo lang, gagastos lang, pupunta sa New York yan, ayan, marathon sa UK, marathon sa Germany, sa Tokyo, Japan. Ganun po mahabigan yung mga actually sumasali yata dyan dati si si dating si Don Fernando Augusto Sobel de Ayala, ayan, dyan sa New York Marathon. Teka, sino nga ba yung sa Showtime, ha? Si yung magandang host dyan, ha? Pwede ba sumali rin sa marathon yan dun sa New York? Anyway, magandang umaga Pilipinas. Babalikan natin yan. Nakabalik na ba si Congressman o nasa New York pa? Nung linggo lang yata yung marathon doon, ha? Anyway, mahabigan, marami tayong issue ngayon. Good morning, Mr. President Dong. Abay, maganda ang next picture sa Quadcom bukas. Dahil ang dating Pangulong Digong Duterte
ay haharap na raw sa hearing ng Quadcom Committee abay sa issue pa rin po mahabigan ng extrajudicial killing. The order is dead or alive. Chill lang dong Mr. President, sir. At kasama ba kasama ka ba ES ha? Abay mukhang sasamaan ni dating Executive Secretary Bingbong Mijaldea na sexy ngayon, payat na ngayon ha. At maging itong si dating LTFRB Chairman Martin Delgra na siyang tumatay abogado ngayon ng dating Pangulong Digong. Baka pwedeng isama na si Vice President Sara Duterte de Carpio para minsanan na lang. Para father and daughter, ha? Kaya lang yung ginawa kaya ng dating Pangulong Digong sa Senado, mahabi nga na parang nag-lecture. Abay, magagawa din kayo ito sa Quad Committee bukas sa Kamara. At para sa mga kapatid natin sa Kingdom of Jesus Christ, abay, baka pwedeng ipag-pray over ang Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang kalusugan dahil siya po ay isinugod kahapon mahabigan sa Heart Center of Asia. Dahil nga po bigla daw sumikip ang dibdib ng Pastor Apollo Kibuloy. Mamaya nga makakahingi tayo ng update kay Lady General, PNP spokesperson Jean Fajardo, kung ang Pastor Apollo Kibuloy ba ay nasa heart center pa rin. Ayan, may mga bara-bara ba ang kanyang puso, Abay, kung nasa heart center ang magaling na doktor dyan, yung dating director si Dr. Chucky, Ay, Dr. Chucky, good morning. Abay, namimiss ka na ni Boss Dante ang ng Manila Times. Ayan, tama, 43 days na lang before Christmas. Mga ninong ata siyempre paalala po sa mga employers, Ayan, abay, kalimutan na po ang lahat, wag lang po ang bonus at 13-month pay na ating mga empleyado. Sandali lamang, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ang latest sa Pangulong BBM? Abay, maganda yung pinirmahan niya kahapon, yung itong kailangan natin, Mr. President. Yung batas na magbigay doon ng mas maraming trabaho, yan ang kailangan natin, At paglago ng ekonomiya, ito na makakatulong. Abay, dapat talaga, Mr. President, ito ang i-prioritize natin. At nang sa ganun po, matigil na yung ayuda-ayuda, Ayan, yung mga ayuda-ayuda tuloy, yung ibang mga kababayan natin, nagiging tamad, Sorry po, ayan. Doon sa mga tamad, ayan. Asa na lang asa sa ayuda, Bigyan natin sila ng hanap buhay, Mr. President, kilala ang mga Pilipino nga masisipag, pagkatapos bilyones ang ginagasos natin, ayuda. Okay sa mga sinalanta ng bagyo, Ayan, kalamidad, dapat lang nabigyan ng ayuda, pero yung mga 4-piece na ganyan, ang tagal na po yan, dapat yung panahon ng pandemic, wala ng pandemic po ngayon. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Day Mahalma at eto na ang mga reports. Ang Pangulong Bongbong Marcos hindi na nagulat sa pag-alma ng China sa Philippine Maritime Zone Act. O nga pala, ano ang latest sa Coast Guard? Abay, sino nga ba ang Navy, Philippine Navy Chief, Ang ating flag officer in command, FOINC, ng Philippine Navy at Coast Guard. Abay, habang ginugulo tayo mahabigan ng China dyan sa West Philippine Sea, abay, maraming pumupuslit po na Chinese doon sa Pacific Ocean. Doon po sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Abay, di ba sabi nga natin pati yung kausap nating spokesman ng Coast Guard nung kailan ba yun, Nung Lunes, Abay, nagulat po si Mahabi. Hindi alam yun nangyari dun sa doon sa Pacific Ocean,
doon sa may tapat ng Camarines Norte at Camarines Sur. Abay, dinadivert ang attention diyan sa West Philippines yan ng Chinese Coast Guard, Chinese Navy. Pero doon sa Pacific Ocean, mga doon sa likod natin, abay doon sila pumapasok. Daming bayan. Sige, sandali lang mga Justice Sam. Susunod natin si Congressman. Ayan talaga. Baka magalit yung mga marathoners natin mga Pinoy. Baka mamaya ma-red flag ang mga Pinoy marathoners natin sa mga international marathon na ganyan. Alamin ka muna tayo ng latest mula sa Malacanang. O nga pala, buti na lamang kahit na sunod-sunod po yung bagyong mahabigan, ay mabutit hindi masyadong malakas itong pumasok na bagyong Ophel. Hanggang signal number 2 lang yata. Hindi katulad ni sino ba yung malakas? Yung si Nika, yung Christine, umabot ng signal number 4, mahabigan. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes? Miss Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, inasahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aangal ang China sa mga bagong batas ng Pilipinas tungkol sa maritime zones at archipelagic sea lanes. Pahayag ito ng Pangulo kasunod ng babala ng China na ang dalawang batas ay maaaring magpalala ng tensyon sa karagatan. Pero nanindigan si Pangulong Marcos na kailangang patuloy na protektahan ang soberenya at sovereign rights ng bansa. Mahalagaan niya ang dalawang batas dahil ito ang tumutukoy sa boundaries o teritoryong nasasakupan ng Pilipinas. Narito si Pangulong Marcos. We have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are, and that's what we're doing. Una rito ay tinawag ng Chinese Foreign Ministry na illegal at invalid ang hakbang na ito ng Pilipinas at ipinatawag pa ang ambassador ng bansa sa China. Samantala ngayong araw, Lakay, ay naghiwalay na meeting si Pangulong Marcos kina Executive Secretary Lucas Bersamin at DILG Secretary John Vic Rebulla. Abay, anong topic, Miss Let? Oo, hindi pa sumasagot si Secretary Chavez kung anong pag-uusapan na yan ng Pangulo sa dalawang meeting niya na yan. Pero inaasahan with DILG yung pagtugon dito sa epekto ng sunod-sunod na bagyo pa rin. Yan, bagyo at saka yung Pogo, di ba ang deadline binigyan ng Pangulong Marcos ay December? Hanggang katapusan. Lakay, hanggang katapusan ngayong taon. At saka dapat ingat tayo, baka mamaya pagkor Chairman Bossing, Alatenko, kasi ang ginagawa ng iba, kumuha ng lisensya sa pagkor, abay legitimate daw. Abay, ayan, may lisensya pero may ang front lang yung yung kanilang lisensya. Pero sa kabila niyan mas malaki yung kanilang panluloko. Ayan, yung mga scam. Yan ang kailangang masilip, Lakay. Pero yung utos kasi ng presidente doon sa EO niya, lahat ng Pogo, Lakay. Ayan, totoo yan. So anyway, abangan natin yan, Miss Let. So yan ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon. Wala nang hindi na pupunta sa mga sinalanta ng bagyo at baha. Hindi pa ngayon Lakay. Dahil ang binabanggit nga ng presidente, ang first responder dyan ay LGU. Naniniwala naman siya na nakapaghanda ang mga lokal na pamahalaan bago tumama itong mga bagyong ito at kung ano man yung kakailanganin, agad natutugunan ng national government. Okay, maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Lakay. Daming bayan. Let Narciso mula sa Malacanang at dumawa tayo sa report ni Edniel Parosa. Nako, tama-tama. Ito, Edniel. Abay, speaking of, yung mother of Pogo Hub Scam. Abay, ang Philippine National Police na iniwalang may paninira sa anti-cybercrime group matapos ang raid sa Maynila. Sabi nga natin alam po niyo mahabigan ni Lady General Jane Fajardo. Mukhang napapaikutan tayo, na-spin. Abay, ang ginawang sacrificial lang mahabigan ni yung chief ng NCRPO, si General Hernia. Ayan. Aba, inisyuhan na nangingikil daw ng 1 million bawat Chinese
Pero yung unang target, sa halip na matimbog mahabigan makasuhan, yung may-ari noong Pogo Hub dyan sa Maynila, ayan, wala na tayo naririnig, Bakit ganon? Dapat yun ang punteriya natin, yun ang ni-raid, bakit hindi yun ang imbestigahan? Gaano ka-untouchable yung taong yan? Damdamin Bayan. At sino ba siya? Bakit untouchable? Arrest number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, naniniwalang pambansang pulisya na may ginagawang paggiba o paninira sa anti-cybercrime group matapos ang pagsalakay nito sa umano'y scam hub sa Maynila. Ito ang pahayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Gene Fajardo, kasabay ng pagtangging may nagagalaw na pera sa mga dating raid ng pulisya sa mga pogo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na may efforts to discredit o paninira sa ACG at NCRPO na silang nag-operate, main unit na nag-operate sa Vertex Technologies sa loob ng Century Peak Tower. Nauna nang sinuspinde sina Cybercap Director Police Major General Ronnie Francis Carriaga at hepe ng MetroCap si Police Major General Sidney Ernia dahil sa mga reklamo ng irregularidad sa operasyon. Kahapon, sinagot naman ni Fajardo ang issue na may nagagalaw na pera sa Pogo, pero ipinakita niya sa media na intact ang higit 300 billion pesos na halaga ng pera na nakuha sa unang dalawang raid ng PNP. Iginiit din ng pambansang pulisya na lehitimo ang raid sa Century Peak Tower sa Maynila, lalo't may nakita silang patunay na nagbihis lamang ang scam hub ng Vertex at nagpalit pangalan bilang Quantum Solutions sa loob mismo ng naturang gusali. Pakinggan natin si General Fajardo. There is efforts to discredit po, particularly ito pong latest operation po ng ACG and NCRPO, particularly dyan sa Century. Ito pong issue ng nawawalang pera crack-ups after po ng operation because the same PNP units po ang involved po, particularly ACG po. Ang tinig ni Police General o Police Brigadier General Gene Fajardo. Ito si Edniel Rosa. Sandali lamang. Kung ganyan pala, bakit hindi pa sabihin kung sino ang naninira sa PNP, Edniel? Ba't hindi kasuhan yung may-ari nitong Vertex at Century Park Tower na yan? Ba't gaano ba kalakas? Sino ba ang connection nito? Ba't sinasabing untouchable? Ayan, kita mo, PNP. Ni hindi mapangalanan itong nasa likod nito, Edniel? Anong meron siya? Tama ka dyan, Lakay. Hindi pa nga ni isang beses sa press briefing ay hindi pa nababanggit ang itong mga involved sa likod nito. Bagamat kahapon doon sa pinakahuling update ng PNP ay ongoing pa rin, Lakay, yung ginagawang digital forensic exam doon sa higit 100 gadgets na nakuha doon sa Vertex Technologies, Lakay. At dito manggagaling yung pinakakaso na isasampab doon sa mga may-ari ng nabanggit na lugar. Ang tagal naman yan, Edniel, bago naman nagsagawa ng raid, meron na silang background kung anong klaseng operation yan. Kaya nga sila ng raid dahil kumbaga may prima facie evidence na gumagawa sila ng kalungat at meron mga witnesses. Bakit ganun? Ni hindi mabanggit yung pangalan. Hahayaan ba ng PNP Chief General Marbilser na kaya kayong paikutin itong may-ari nito? At sino ba ang connection nito? Ayan, pati mga law enforcers po, mga kaibigan, hindi mabanggit ang pangalan, hindi makasuhan. Sino ba ito? Tama ka dyan, Lakay. At ito ka, binabanggit nga ng General Fajardo na naniniwala silang mayroong efforts to discredit hindi lamang itong ACG, kundi siyempre kapag sinabi mong raid ng police, damay na naman ng buong PNP nga. Yes, so pinakahuling na akong Lakay, ay yung mga pera. Hindi lang PNP, pati PAOK, NBI, ayan, bakit tahimik sila, Ayan, samantala itong sinasabi may-ari dyan Chinese national, hindi ang Pinoy. Yung Chinese national na binabanggit mo, kay yan ata yung yan ata yung same personality na nagkaso rin noon sa head ng isang media outlet. Kay Maria Reza ng Rappler, Oo, dahil kung di ako nagkakamali lang ay yung Chinese national personality na konektado di umano sa pinakatore na yan, siya rin ay nakalagkad ang pangalan sa trafficking
Human trafficking. Illegal drugs. Illegal drugs. Naku, bigat Nabanggit yung, nakaladkad yung pangalan niya ron at yun yung dahilan kung bakit siya nagkaso doon sa Rappler, Lakay. At ngayon, isa sa kanyang mga properties ay ito nga, sinalakay ng PNP. At mayroon ng umano'y efforts para i-discredit ang pambansang pulisya pagtapos nito. Ayan ang tanong dyan. Super yaman daw ito at saka super impluensya. Ayan, di lang natin malaman kung saan malakas impluensya. Sa Malacanang, sa Krame, sa Aguinaldo, kung saan pa. Alang ya. Biro mo, pangalawang raid nito sa kanyang kumpanya, sa kanyang building, hindi makasuhan. Anong meron? Tama, Lakay, parang pangatlo na nga ata kasi parang twice pangatlo na? Twice na raw before na na-raid yung Vertex at nagtataka rin ng PNP ngayon, at least sa leadership ngayon, kung bakit walang kaso na naisasampa dito sa nabanggit na lugar. At lahat ng yan, Lakay, yan ang tutubukin ng digital forensic exams unang-una, at syempre na yung mga Chinese should I say foreign nationals rather, na nakita rin doon sa gusali at ito hiwalay pa ang kaso sa isinasagawa ngayon na digital forensic exams ng PNP. Kung ito yung sinasabi ng PNP na mother of Pogo Haba scam, bakit walang ginagawa? Ayan, pati ang Senado at Kongreso, Senator Risa Ontiveros, baka pwedeng isama ito sa investigasyon. Huwag lamang si Alice Guo. Ha? Mukhang mas matindi ito. Kaya ba ipatawag ito ng Quadra Committee? Ayan, kaya ba ipatawag ito? Lakay, kung na-raid ang mother, mukhang malakas ang father. Yan ang tanong dyan. Okay. Malakas ang father. Sige, hintayin natin kung paduduro ba ang ating PNP chief ngayong nalalagay ang alanganin ng credibility ng ating Philippine National Police, Edniel. Yan muna ang update, Lakay, mula dito sa Campo Crame. Ito, si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Apo Lucas Bersamin, Mr. President. Nalalagay sa kahiyan ang ating mga otoridad dito, ang PNP. General Dick De Leon, General Secretary Ed Año, What is happening to our country, General Sir? Daming bayan. Standby sa ating mga reports. Standby Ninong ng Bayan. Nasaan ka, Ninong Sherwin? Nasa Muntinlupa City kina Mayor Aldrin San Pedro. Hindi pala. Rufy Biason pala ang mayor. Ayan. At Congressman Byong Garing. Sandali lamang, Ninong Sherwin. Sunod na ba natin? Sandali, Sherwin, kailangan natin ito. Baka mamaya mabawasan yung bonus at saka 13-month pay natin. Daming bayan. Ayan, oras. Sa mga taga Padre Faura, di nyo po ba kilala itong may-ari ng Vertex at Century Peak Tower dyan sa Manila? Grabe, ang lakas na impluensya, ang lakas ng kapit. Oras ganap na alas 8:33. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Nako, salamat, hindi na ako ganun kabinata. 43 days na lang po, Pasko na. So effective yung vitamin E tsaka 3 kalamansi. Oo, Lakay. O, tingnan nyo naman. Pwede na ako ulit mag-ingay. Ayan. Ba't ang laka-laka ng bulaklak mo, O, di ba, Lakay? Ba't kulay black naman yung bulaklak Very mo? tayong-tayo nga. Hoy, bakit niya sinuzoom? Ayan. Tayong-tayo ang taray naman ng TV, Tayong-tayo yung bulaklak mo, Oo. Lakay, nakatahi yan. Ganun ba yan? Talagang design yan.
Well, ganun talaga. Parang ganyan yata yung suot ni Jinky Pacquiao eh. Ayan, kasi lakay uso to ngayon. Ganun ba? Ganito yung trend ngayon. Ayan, tama kung kay Jinky yan, bagay na bagay dun sa kanyang sinakyang brand new Rolls Royce noong linggo sa simbahan. Kaso ako kalabaw lang ako. Sandali lamang, Sister L. Oras, Sister L. It's 8:40. Oras na para tawagin natin ang Ninong ng Bayan. Daming Ang Ninong ng Bayan, may Miguel Aguinaldo sa may barangay, may Freedom Hill? Ha? Wow. Of my yan. Parang ang fresh lakay, tingnan mo. Parang maraming dahon. Tapos maganda yung lugar, ha? Simbahan yan. Parang simbahan sa Macau yan, ha? Ayan. Ang layo lakay, ha? Freedom Hill. Freedom Hill pala ang tawag dyan. Ayan. Sa Barangay Putatan, Muntinlupa City. Narito ang Ninong ng Bayan. Ang ating Ninong sa Pasko Panalo Promo. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Eto na ang Ninong ng Bayan. Ninong Sherwin, sino ba ang bibigyan mo na Aguinaldo ngayon dyan sa Barangay Putatan? Sa bagay, kanina ka pa namumudbad na Aguinaldo dyan, ha? Aga-aga, alas 5 pa Kuyang Angelo Palmones, kay Jerry Baha, hanggang sa ngayon. Ninong Sherwin, di ba naubusan yung ating bago imprentang pera mura sa Central Bank? Lakay, nakikita mo ba itong bahay na to? Akala ko simbahan yan. Wow. Parang old house. Old house. Wow, kaninong bahay yan? Siguro ito lakay, parang may papapremyo pa tayo. Siguro gusto ko maging ninong yung may-ari niyan. Kapatid ko na to. Sino may-ari ng bahay na yan? Dito sa, ewan ko ba, pero ang ganda-ganda lakay, parang napaka yaman, di ba? Ang yaman tignan. May nakatira ba? Dito yan sa Freedom Hill subdivision. May nakatira ba dyan sa mansion na yan? May nakatira? Meron lakay, may nakatira kasi bukas yung mga bintana. Tapos parang may umaandar na electric fan. Ganon? Bawal ng trespassing dyan, ha? Parang ba ng drug lord dyan, ha? Grabe lakay. Bad. Erase, delete. Sa susunod lakay, akitin ko na nga to para may pampapremyo pa ako eh. Pero dito sa Barangay Putatan sa Freedom Hill, napakaganda, napakaliwalas, dahil napakaraming puno. Alam mo ba lakay, at Sister L, kung saan galing yung pangalan ng Barangay Putatan? Saan? Di ba hindi nyo alam kasi ni-research ko yan. Yung Barangay Putatan. Parang history. Tawag sa puno. Ganun ba? Dahil na kayo sa puno na kung tawagin putat. Dito matatagpuan sa Putatan sa may tabing lawa ng Laguna Dibay. Kasi nung araw maraming puno ng putat dito nga sa Laguna Dibay. At yung lugar tinawag na pag hinahanap ano ba saan nakatira si ganyan, doon sa may Putatan dahil doon maraming puno ng putat. Ano ba yung tinatawag na ano bang klase yung punong putat? Sherwin, asiatica. Anong klase yung puno yung putat? Yan ba may bunga ba yan? Fruit tree ba yan? Oo, laki ang bunga niya, square na green ang bunga, tapos ang kanyang bulaklak parang yung dahon ng pine tree laki na tusok-tusok na kulay pink. Kinakain ba yan? Bulaklak ng putat at yung hindi daw kinakain na kaya ang tawag dito sea poison sa English. Yung sa puno na kung tawagin ang scientific name lakay, Barringtonia asiatica. Yan yung itsura ng puno ng putat lakay. Yung dahon niya parang kawid ng dahon ng langka na alam mo parang waxing tabtig na yung balat yung dahon at malalapad na kala mo parang dahon ng avocado. Ayun. Pero yan tumutubo sa mga coastal area kagaya sa dito sa Barangay Putatan na nasa tabi ng bahagi ng Laguna Dibay. Ganda ng itsura niya. Ayan palang bulaklak. Ang ganda ng bulaklak niya, Ayan, parang ngayon, ostrich. Mga taga-Putatan, mga taga-Putatan, alam nila kung saan galing pangalan ng barangay nyo.
hindi nila alam lakay. Kailan nila alam. Ngayon alam na nila. Pero, number 1. Parang di siya Richard, number 1 ah. Lakay, alam ng mga taga-Putatan number 1 ang Disa Race, kaya naman nagpalagi sila ng number 1 sa gate, dahil yung winner natin, taga dito sa number 1, sa, anong kalsada to, te? Anong kalsada nyo? Freedom House Subdivision pa. Hindi kalsada, yung subdivision binanggit na, anong pangalan na street nyo? Freedom Win, 1A Freedom Win, Freedom Hill. Freedom Hell. Freedom, ayan, kalayaan. Ate, nanonood ka pa ng DCRH? Yes pa. Sige, pakita mo nga sa amin, pwede ba makita? Yeah, para number 30, hindi number 1 eh. Ilak yung gate niya eh. Ay, ilak niya yung kanyang gate. Hindi mabuksan ni ate yung gate eh. Yung aso itali, baka mamaya habulin ka dyan, galit. Yung aso nakatali na. Pero, yun, nanonood pala si ate. Ayun. Naka-DCRH na si ate. Pangalan mo ate? Ninita Coral. Si ate Ninita Coral. Ninita Coral. Yes pa. Sino pa rin mo sa tuwing umaga? Lakay, di yung makay. Aba, ihalik mo kay ate Ninita. Nagpipriso ating camera. Nagpipriso ating camera dito tayo. Yan dahil paborito mo sila kay Deo Makalma. Meron kang 1,000 pesos! Yay! Thank you for Dio! Lakay Dio Makalma, thank you po sa maagang patakpa! Ayan, hindi lang yan ate, dadagdagan pa ni Sherwin yan. Lakay dahil, ano tawag sa lugar ninyo? Freedom Hill Subdivision! Ayan. Dahil Freedom Hill to, lakay. Talaga Sherwin. Bibigyan natin siya pampapreda pa. Lalo pa pagiging freedom ang ate dahil meron kang emperador. Wow, yeah! Thank you po! Dio Makalma, thank you po! Maraming salamat pa! Ayan, sana masarap ang ate sa emperador. Vitamin E. May tutumba na daw na bote yung kanyang bayaw saka yung kanyang asawa. Ganun ba? Pag-uwi galing sa... Teacher namin sa asawa mo? Apo, teacher po sa exam po sa Ebenisa ko. Kaya, teacher ko ng kaya naman mamaya, may barik sila. Kasama ng kapatid sa kanyang teacher na asawa. Tate, pag uwi ni Mr. Mama, kailangan handa mo isang platito ng mani. Ayan, pagkatapos patay mo ilaw. Ayan, magsindi ka ng kandila sa lamesa, ha? Ayan, pagkatapos sa mga, darling, pagod ka ba? Tabihan kita. Inom tayo ng emperador. Hindi lang yan. Lakay, dagdagan na natin ang pampulutan dahil meron kang DCRH grocery. Yes pa, thank you po. Maagang, tamang-tama po at nag-birthday ang anak ko. Ngayon November 18. November 18 mag-birthday Lakay. May handa na, may spaghetti, may pansit, may pangtanang. Yes po, thank you. Maraming salamat po. God bless po sa station nyo. Maraming salamat po. Lahat ng mga bumubuo ng station nyo, sir. Maraming salamat po. Lakay Dio Makalma! Hindi lang meron ka pang diesel kay Siyempre na. Diba? Dahil sa loob ng bahay, pwedeng gamitin yan. Napakaluwag ng mga bahay. Kasi tayong... Sherwin. Itong si ate sa Samar, Alakay. Di ba may anak siya magbe-birthday ka mo? Anong pangalan ng anak niya? Babae, lalaki? Ilang taon? Lalaki, Lakay. Ayan si Lennon, Lakay. Ayan yung anak ng lalaki. Si John Lennon. Ilang taon na si Lennon? Kailan magbe-birthday ate? Ilang taon ka na, Lennon? Ilang taon? Magti-3 sa November 18. Aba, magbe-birthday pala. Tapos na. November 18. Akala ko September November 18. Sa Lunes. Lunes. Dagdagan mo na 1,000 pa-birthday kay John Lennon. Aba naman. May pa-birthday si Lakay. Ayan. Lakay, dagdagan ba o ano? Dagdagan mo kasi dagdagan mo daw birthday ni ng John Lennon. 1,000 balakay. Ayan, 1,000 pesos. 2,000 na. Naku, talo si ate. Baka masira yung payong mo. Diba? Ayan, asan si John Lennon? Ayun na ng bitawan sa kay grocery. Asan si John Lennon? Batiin natin na happy birthday. Ayun no, sa tabi ng mami niya.
Ayan. Thank you po. Ayan. Welcome po, ate. Merry Christmas and happy birthday kay Lennon. Oo. Okay, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa ito butang sa Deezer H, baka kayo nasusunod nating winner sa Deezer H. Pasko Panalo promo. Ours number 6, Sherwin Batas para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at maraming salamat kay ate Nenita Coral at happy birthday sa kanya anak na si John Lennon Coral, 3 years old. May pangano na lakay, may papansit na. Ay, oo. Kompleto ng panghanda sa birthday. Ha? Ayan. Pansit tsaka tinapay. Palay ko sa linggo ang celebration niyan. Ayan, Lunes yung 18 ha. Maraming salamat Ninong Sherwin sa ating DZRH Pamasko Panalo promo. Sandali lamang Yusek Sharon Cuneta Garin. Oh. Walang Cuneta lakay. Wala bang Cuneta? Sharon Garin lang. Ano siya ni former Health Secretary at ngayon Congresswoman Janet Garin. Sandali lamang Yusek Sharon. Kumusta po si Kiko? Ayan. Iba yun, lakay. Megastar yun. Ganun ba? Okay, sandali lamang Justice Sam, kayo talaga ang kulit-kulit ng mga ito. Lakay, alam mo may mga nagtatanong nga din sa kung sa sino sa YouTube Live, kung sino tong congressman na to sa Facebook, sino ba daw yan? Sige, sandali lang po isusunod natin yan, Justice Sam. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Hindi po ito chismis, Justice Sam, ha? Hindi po ito marites, ito ay maricon. Confirm mga mare. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:52. Oras, Sister L. 8:55. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Alam niyo po ba, Yusek Sharon Cuneta Garin, na isang congressman na sumali sa New York Marathon kasama ang kanyang siyotang magandang aktres ay iniimbestigahan ngayon, baka iba na ito sa New York Marathon, Sister bakit L. naman lakay? Abay, nandaya dun sa marathon. Ayan, oo. Nandaya? Alam mo kung bakit? Balita ko nakakuha to ng ng medal. Yung nga. Medal sila yung nga. Finisher, kumbaga. Finisher nga. Kaya lang naging controversial Yusek Sharon. Dahil hindi hindi tinapos yung buong marathon. Ay, hindi tinapos? Bakit mayroon silang nakarating sa finish line pero nag-shortcut. Ayan. Kumbaga ang takbo mula Quirino Avenue. Hanggang saan ang finish line? Hanggang Baclaran. Ayan. Okay, kunyari. Iikot ng Baclaran, Yusek Garin. Pagkatapos babalik ulit dun sa monumento ni Rizal. Ayan, sa Luneta, ha? Ang ginawa, nag-shortcut, ha? Hindi na umikot ng Baclaran. Dumiretso na dun sa monumento. Nagpahinga dito sa Star City ng 2 oras. Tapos bumalik. Pagdating dun sa monumento ni Rizal, hindi man lang pinagpawisan. Uy, talaga ba lakay? Naku, mayroon pa naman silang post sa social media. Ganun ba? Yung nga, nakalungkot dun parang pagod na ganun ba? Sobrang sakit na yung hindi makalakad na maayos. Eto nga, nakatawa pa dun yung mga marathoners, sister, yung mga runners, Sister L. Pagka marathon, ang suot mo yung manipis na yung jersey, di ba? Shorts na manipis, yung damit na sleeveless. Sila naka-sweatshirt. Baka
kasi gusto nila lakay, pagpawisan ng todo. Ganun ba yun? Sa bagay, yung iba, nagja-jogging, parang ang suot, yung parang astronaut ba? Oo, lakay. Ang suot, kasi mas yata, mas mabilis silang pagpawisan. Pero sandali lamang yan dahil ang sabi ni Yusek Sharon Garin, siya po ay Undersecretary ng Department of Energy at siya ang chairperson ng nuclear energy. Naku, gumagawa sila ng nuclear bomb? Ayan. Abay, naalala ko tuloy yung nuclear energy, ayan, nuclear medicine. May nuclear medicine para Sister L. Talaga, Oo, si Dr. Lynn Laureta ng Philippine Veterans Hospital. Ayan, meron silang nuclear department. Nuclear medicine department ang tawag. Anyway, alamin nga muna natin kay Yusek Sharon Garin, ha? Bakit sobrang taas ng diesel ngayon, ha? 2 pesos and 10 centavos sa Sister L, ha? Actually, lakay. Nagpagas ka ba kahapon? Ang haba kasi ng pila. Nagpagas ako kahapon, kaya na alanganin 500 lang yung kinarga ko. Ako nga lakay, wala. Ganon. So alam mo kung ano yung sa akin nakaina. Nasa enough pa. Ayan. Kaya nga, empty na. Enough pa yun. Ayan, wag ka lang mag-aircon. Ayan, Yusek Sharon Garin. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Good morning. Ang ganda ng ngiti ni Yusek Sharon Garin. Hi, Hello Yusek. po, Yusek. Good morning. Good morning po, Yusek. Magandang umaga po. Ayan, naku, bagong gising yata si Yusek. Kulang sa energy. Yusek Garin, good morning. Good morning po. Good morning. Ay, medyo laka yung reception. Parang maganda. Ikot nga kayo, Yusek. Ayan, parang hindi po maganda ang signal. Ayan, medyo lang. Hindi, mahina lang dating. Kulang sa nuclear energy. Yusek, good morning. Yusek. Naku, i-reestablish natin, Tita Malu, yung signal ni Yusek. Medyo hindi maganda. Malabo yung mukhang pupugak-pugak yung signal ni Yusek Sharon Garin. Siya pala lakay ay sister-in-law ni Congresswoman Janet Garin. Ganun ba? Ayun. So yung mister niya, ang kapatid ni Congresswoman Janet Garin. Pero alam po yung Yusek Sharon Garin, habang inayos po yung signal, alam niyo po ba kumusta po ang blood sugar level po ninyo, Yusek? Ayan, kayo ba'y ihi ng ihi? Ayan, di naman siguro, uhawin, pumapayat at laging gutom. Abay, pagkaganyan po ang nararamdaman natin, ayan maaring diabetes na yan. At baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan na Yusek. At syempre, kayo ba Yusek nag-exercise? Ayan, para makaiwas po sa mga sakit, kaya nga natin ng exercise at syempre tamang pagkain at pwede mo ring samaan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus Yusek Garin ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. At sabi nga ni Professor Boy Benesa, ang Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's Drugstores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala, Yusek, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, nasa okay na yung signal ni Yusek Garin. Dummy. Bayan. Yusek Sharon Garin. Good morning, Yusek. Nako, naputo na si Yusek, ha? Ayan, bakit? Mahina ang energy ng nuclear nila. Dilakay. Kasi mukhang mahina yung signal talaga. Ganun ba? Nasa ba't ang nuclear power plant ba si Yusek? Kasi lakay ang alam ko, ang Pilipinas, balita ko, tayo mag-host ng isang event. Ng ano? Nuclear energy daw ito, lakay. Nuclear energy, Supply Chain Forum. International siya, lakay. International Nuclear Supply Chain Forum. At ang Pilipinas pala
sila ang mag-host, Lakay. Ano ba yan? Bubuhayin ba yung Bataan Nuclear Power Plant? Alamin natin, Lakay, kung ano yung magiging laman itong forum na ito kasi international ito eh. Yusek Sharon Garin, good morning. Morning po. Ayun, Okay na? nadali rin sa wakas. Ayan, ang ganda ng ngiti ni Yusek Sharon Garin. Parang pwede siyang model ng Colgate. Ayan. Nagbagit ka pa ng brand, Happy. Ayan. Ano pa ba? Sisingilin ka, Lakay. Lagot ka. Ayan. Close up. Ayan. Binanggit na lahat no? Para fair. Yes. Ayan. Yusek Sharon Garin, may sabi na aking bubit may mangyayaring malaking event daw po sa napagsasamahin yung iba't ibang stakeholders mo sa Pilipinas at galing sa abroad para mailatag daw po yung mechanism para sa aspiration ng Pilipinas na makuha ng kuryente mula sa nuclear energy. Tayo dyan, naputol yata. Mukhang may problem. Yusek, andyan ka pa? Yusek, punta ka na nga rito. Landline na lang, Kuya Greg. Ano ba yung ginagamit mo? Smart? Globe? PLDT? Hindi, Paymaya daw eh. PLDT daw, Lakay. Nako, patay tayo dyan. Akala ko Paymaya o kaya GCash. Wala naman yung Lakay. Wallet yun eh. Wallet ba yun? Kasi take it. Alam mga ganyan-ganyan eh. Ayan. Anyway, Yusek, ba't ganyan signal natin? Mukhang kailangan natin ng mas maganda ka. Pwede bang mag-zoom na lang si Yusek? PLDT ba ito? Ninong MVP, ba't ganito signal natin? PLDT daw, Lakay, bumibitaw. Try natin ang Viber. Balikan na lang natin. At ayon na sa ating bubit nga, Yusek, tapusin na nga natin ito, ha? Siya na tumawag. Ayan. Charles ba sa atin? Ayan. So, try natin, Lakay. Ayan. Yusek Sharon Garin, good morning. Pangatlo na to, pangatlo. Pangatlo. Ayan. Yung patlo tawag yun, Yusek, para bisisipod na kayo gayon. Ayan. Good morning po, good morning. Good morning, Yusek. Ayan, Yusek. Lakay, para ka nangongo ka na bigla. Ayan, kailan magaganapin itong event na ito, Yusek, na may kinalaman sa nuclear energy? Bukas po, mag-umpisa kami US ang umpisa, tapos pagka sunod na araw Canada tsaka France, and then pagka sunod naman Japan tsaka Korea. So 5 bansa po yung darating sa atin. Wow. Marami pala mga imported, Ayan. Imported, imported sila lahat. Pero mga experts yan, mga experts sa nuclear. Kaya parang learning session din para sa atin, para matuto din tayo kung ano ba yung nuclear, ano ba yung mga technology sa bansa nila. Anong pwede nating matutunan sa kanila ng best practices? Yan pa yung idea dyan. Ayan. So, ano itong nuclear energy na itong topic natin, Yusek Garin, bubuhayin ba natin, ma'am, yung Bataan Nuclear Power Plant? Ito na ba? Pupunta na ba tayo doon? Opo, mabubuhay po yan kung gusto ng tao. No? Kailangan gusto ng tao, or kung gusto natin Bataan Nuclear Power Plant, kailangan may acceptance din yung mga komunidad na nakapaligid dyan sa Bataan Nuclear Power Plant. Mamaya yan, baka magpatayo ka dyan na ayaw nila, hindi ka rin makakapasok. So, kailangan po accepted. Kaya kailangan talaga aralin natin na maayos. Ito yung isa sa paraan nito na para matutunan ng mga tao kung ano yung nuclear technology. At kung matuto sila, sila yung mag-judge kung gusto ng mga Pilipino or kung gusto nyo sa bahay ninyo, aralin muna natin. Kasi hindi naman pwedeng pilit yan. Pero umpisa tayo sa pag-aral para well-informed lahat-lahat. Hindi lang yung gobyerno, kundi yung mga tao talaga. Mga neighborhood. Yusek, ma'am, saan po ito gaganapin? Mag-i-start po siya tomorrow. Saan po ang venue nito? At sino-sino po yung ine-expect natin na mga dadalo po dito maliban po sa mga nabanggit niyo po kanina na mga representative coming po from different countries? Sa ano po to? Sa Soler North. Doon po i-hold siya. Tatlong araw yan. Tapos ang pupunta dyan yung lahat ng mga power players tulad ng mga Meralco, Boitis, ano pa ba yun dyan, yung mga
San Miguel Power din, or kung at yung mga mas maliit din na mga companies. Tapos pupunta din yung mga government agencies natin. NEPIAC po, yung Nuclear Energy Program, mga 24 yata yan na agencies, iba-iba. Hindi lang Department of Energy, pati National Defense, Foreign Affairs. Tapos yung mga academe din natin, tsaka mga negosyante natin, yung mga nangangailangan talaga ng steady na power, tulad sa steel, no? Sa mga industries na nangangailangan ng parang cheap and reliable source of energy. So, halos mga 200 po siguro yan yung face-to-face. Pero kung hindi ka makaka-attend ng in-person, no? Hindi ka maka-register, pwede ka naman online. Libre lang naman lahat yan. Ayan. Ay, ano ba yan? Pati electric cooperative, welcome ba sila dito? Yusek na rin? Opo. Ang condition lang dyan, kahit open po ito sa lahat, pero ang condition is kailangan may QR code ka kasi hindi naman pwede buong bansa pupunta, no? Kasi lahat kasi walang bayad kasi ito eh. Pero, walang bayad. Libre. Walang bayad po. May forum ka na, may merienda ka pa, lahat-lahat po. Pati venue. Pero kailangan mag-register ka kasi mahirap po kung sobrang dami. Kung sobrang sa 200, so pwede naman online na live stream naman. Ayun. Okay. Yusek Garin, maganda ito, ha? Kasi nuclear energy pag-uusapan natin dito. Mabutit kasama ang Japan kasi ang Japan, alam natin na nagkaroon na sila ng trahedya ng nuclear power plant nila, di ba? Yung Fukushima, ayan. So anong lesson ang makukuha nating aral dito at gaano natin matitiyak na safe kung sakaling magkaroon ng buhayin uli ang Bataan Nuclear Power Plant? Si Japan kasi, yun yung I think yun lang yung nila, yung disaster nila, no. Nangyari yun dahil, di ba ano ba naalala niyo dati yung tsunami tayo na napaka buong Southeast Asia yata yun, ano? Tapos sobrang taas ng alon, no? So hindi nila na-calculate yan. So dahil tumaas yung alon, inabutan, mababa kasi yung nila eh. Hindi ganun kataas yung pader nila. Tapos yung generator nila, pag namatay kasi yan, kailangan may generator para safety measure yan eh. Binaha yung generator nila, hindi nila mag-turn on. So ngayon, ang lesson learned doon, kailangan generator mo mas mataas, tapos yung pader na yun, yung parang protective wall mo, it's ilang meters na yun, imbis na mga 10 meters, gawin mo 30 meters, mga ganun. Hindi ko lang alam po ano eksakto. Pero there are lessons learned sa mga nangyayari na to. Like, tulad, 3 lang naman yan eh. Ilang daan yung mga nuclear reactor sa buong mundo, pero 3 yung disaster. Fukushima, Chernobyl, tsaka yung Three Island sa US. Ang natutunan dyan, ginagawa na ngayon. Kaya maganda pag-aralan yung Japan, tsaka matuto tayo sa kanila. Kasi they have learned from Fukushima. So ngayon, safe na safe yun. Talagang nag-stop sila lahat at inayos nila lahat ng mga nuclear power plant nila. So, magaling yung Japan sa safety, no? Kahit naman pumunta ka lang sa Japan, makikita mo talaga very sila orderly, tapos discipline, yung ganun. Yun yung kailangan natin matutunan. How to make sure that the nuclear power plant is safe. Yan, matutunan natin sa mga Japanese. Yusek, may nagtatanong po dito, paano daw po ba mag-attend online? Ayun. Online may registration po. Hanapin nyo lang, i-google nyo lang yung Philippine Nuclear Supply Chain Forum. Makikita nyo. Tapos mag-login lang po kayo. Philippine Nuclear Supply Chain Forum. Hanapin nyo lang, i-google nyo lang para makapag-register kayo. Kailangan lang malaman kasi yan kung online kayo or in person. Pero malamang dahil bukas na, baka online na lang kung ngayon pa lang magre-register. Oo, kasi puno na eh. Kahapon pa lang nakita ko mga 300 na yata yung nabigyan ng QR card eh. Yusek Garin, ma'am, yung bang Bataan Nuclear Power Plant, feasible ba yun? Pwede bang buhayin yun? Hindi ba delikado yung lugar na yun? Dahil nasa tabing dagat, ayan, baka mamaya ay delikado. Katabi pa ng, ano ba yung resort yan? Anbaya? Ano ba yun? Ayan, Anbaya, at saka yung kay Akosar, yung yung Las Casas. Las Casas. Ayan. So
yung ano kasi, yung maganda sa ginawa ngayon, kasi di ba, patakal na natin nagdedebate yan kung ibalik ba or i-install ba or hindi or kung anong gagawin. So ngayon, ang ginawa ng DOE, gobyerno natin, enter into feasibility study para with Korea. So, ano lang yan, regalo ng Korea sa atin, wala tayong commitment kung sabihin man nga, walang commitment na ituloy or hindi, na sila yung gagawa or hindi, no? So, sa study nila, is it feasible or not? Feasible, ibig sabihin, pwede ba siyang ayusin at ibalik? Tapos, kung feasible man, magkano? At kung hindi man feasible, ano bang option natin? Anong lugar ang pwede siyang ilagay? So, maganda po yung agreement with Korea kasi wala pong commitment po. Wala tayong bayad pero wala rin tayong commitment na sila yung gagawa ng project kung umokay nga yung resulta ng pag-aaral nila. So, mga next year po, malalaman natin. Mahirap kasi po ang debate kasi ngayon medyo emotional ang mga tao no? Kasi lalo na kung taga-Bataan ka no? So ngayon po medyo scientific studies, third party ang gagawa, hindi na debate politiko or mga sentimental natin. Kailangan talaga scientific study kung pwede yung Bataan. Na kung pwede siya, kahit sabihin natin na pwede, kailangan talaga magkonsulta muna tayo sa mga taga-Bataan. So, okay sa kanila. Okay, Yusek Garin, ayan, kaya tayo pinag-aaralan yung nuclear power, nuclear energy dahil mas mura ang kuryente. Ayan, singil sa kuryente. So, ano ang sa inyong pag-aaral, Yusek Garin, mga magkano ang percentage sa imumura ng singil sa kuryente pag nuclear energy ang gagamitin natin? Iba-iba kasi yung depende kasi sa technology. Mas mura siya talaga, no? Hindi, pinakamura ngayon kasi solar mga 3 piso yan or 4 na piso. So, ang gusto natin sana mga ganun din na presyo. Pero hindi ko po masigurado yan kasi depende kasi kung anong technology bibilin natin at saka kung anong kontrata. Ang sigurado ko lang dyan, mura siya. Hindi ko alam kung pinakamura na by then, no? Kasi matagal tong construction na to. Pero ang sigurado dyan, safe tsaka siya steady. Hindi yung parang solar na kung may araw lang. Ito kasi kahit may araw, may bagyo, kung ano man meron yan na klima natin, no? Kung ano man mangyari, steady lang yan, hindi pinapatay yan, continuous lang yung So, ibig sabihin yan, kahit may bagyo or walang araw or walang hangin, meron tayong electricity. Yun po yung pinatawag natin na parang base load natin na ang basic na kailangan ng Pilipino. Meron tayong Kasi nangyayari ngayon, kung napapansin nyo, nag-i-increase ngayon yung presyo ng gasolina. Dahil yan may mga nangyayari sa ibang bansa. Meron sila doon, umakit yung presyo natin. So pag umakit yung gas, umakit din yung electricity. Eto, pag nuclear, steady lang siya. Hindi naman kailangan niya ng petrolyo, no? Steady lang yung presyo. At may energy security tayo. Kaya maganda yung nuclear para masigurado lang na hindi nawawala yung electricity. May basic talaga tayo. Sana lang, Yusek, ayan na. Balita na aking bubiti na wala na yung uranium sa Bataan Nuclear Power Plant. Nasaan na yun? At saan napunta? At totoo bang ibinenta ito? Binalik na natin yan, opo, kasi na-cancel na lahat naibalik na yung uranium sa Bataan? Pati yung yung reactor natin, Westinghouse yan dati Oo nga. Binalik na yon. Tapos, pero ang maganda ngayon, kasi pag bumili ka naman ng mga ganun, kailangan sumunod ka sa mga international standards. Hindi pwede yan na itago mo lang dyan, tapos para namomonitor kasi yan ng lahat ibang bansa, tsaka kung sinong nagbenta sa'yo, tsaka ng International Atomic Agency. Ganun pala yun. Meron yan, may parang police na kailangan safe, secure, and with safeguards yung kasi hindi ka talaga hindi sila bebenta sa'yo ng nuclear reactor or uranium kung wala silang tiwala sa'yo na sinusunod mo lahat. Hindi ka papayagan na mag-operate. May bantay talaga yan. Kaya maganda yan ngayon. Kaya pag napapansin mo, ilang daan na yung mga nuclear power plant ngayon. Pero
wala ka na naririnig ng mga disaster kasi meron talaga mga protocols na. Nako, Yusek, napaganda yung issue natin. Tatanong ko pa sana kung paano yung paggawa ng nuclear bomb ni Kim Jong-un. Tinanong ba? Napunta sa paggawa ng bomba. Parang medyo delikado yata usapan yun, Lakay. Kaya siguro sa ibang medyo kinakamusta. Anyway, Yusek Gary, ma'am, sige, imbitan niyo po yung mga kabayan natin na naisa makilahok at gusto makaalam dito sa issue ng nuclear energy. Pero may ihabol lang ako, Yusek, kasi yung nagtatanong sa atin kanina dito kung paano mag-attend online. Nag-try na daw siya mag-register kaso na-close na daw po yung registration platform. So paano po ba yun? Magre-reopen pa po ba? Tatawagan ko ulit yung nag-ooperate ng tapos balik kayo mamaya pag office hours na para ipa-register lang. Kahit online na lang, no? Opo, online po itong mga nagtatanong. Kahit online lang. Lahat naman pwede open naman yung online. Pero papacheck ko lang baka nagsabay-sabay lang yung mga registration. Yes po, baka po medyo bumigay lang ang system. Pwede po kayong pumunta sa Philippine Nuclear Supply Chain Forum. Philippine Nuclear Supply Chain PNS Supply SCF .com na pwede po mag-register, lagay nyo lang kung anong araw, 3 araw kasi yan tapos hintayin nyo lang po, pwede kayong bigyan ng QR code whether kung in person kayo or online po. Mag-uumpisa po ito bukas at open po ito sa lahat, lalo na po sa mga estudyante, no? Para mga estudyante. Panahon nila to baka hindi ko na panahon to, baka tapos na ako, pero matagal kasi ito Pero at least ang decision sa next generation, at least alam nila kung ano ba, kung talaga bang gusto natin yung nuclear o hindi. Hindi lang dahil sinasabi ng DOE or dahil pinupush ng gobyerno or may nag-advocate them. Pero kailangan talaga aralin natin kasi this is for the safety of the Filipino. Energy security ang kailangan natin, pero kailangan talaga safe yung decision natin. And that is up to kung sino man dyan yung mag-advocate nito. No? So maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Yusek Sharon Cuneta Garin. Thank you and good morning. Thank you, good morning. Daming bayan. Energy Undersecretary Sharon S. Garin, Chairperson ng Nuclear Energy Program Coordinating Committee, NEP-CC. Ayan. Dal-dal din ni Yusek, Pero Lakay, yung nabanggit mo daw na lahat ng toothpaste kanina, meron ka daw nakalimutan. Ano? Unique. Unique. Galit ACS atin. Unique toothpaste. Hi ACS, good morning. Ayan. Good morning, Don Simeon Chu. Ay, champion ako niyan. User ako ng kanyang Hana shampoo. Galing. Sa mga golf club, golf course, yan ang gamit Ayan. Mabango kasi, Lakay. Oo nga. Ayan. Okay, so sa mga hindi makapasok sa mukhang ipapa-check daw, Lakay, ni Yusek. Hindi, punta na lang kayo dun sa okay, sa mismong punta na kayo dun sa Sulir, dyan sa Quezon City, sa North. Pero magre-register pa rin sila, Lakay, online. Kung para makakuha ng QR code. Kung masarap doon, di magkape na lang ka doon, magkasino na lang. Kasino talaga. Pero may mga interesado kasi, Lakay. So sana mabuksan ulit yung registration online para maka-register yung ating mga kababayan. Ako rin curious din, sister, parang gusto kong pumunta nung saan nagagaling yung uranium. Di ba, Lakay? Kasi medyo siya hindi siya common dito sa atin dahil hindi naman yun yung ating supply ng kuryente, hindi naman ganon. Yung gusto tanong ko rin kay Dr. Lynn Laureta, ba't may nuclear medicine, mga ganyan. Ayan, sa veterans, ayan, paano paggawa ng bomba, paano mag-generate ng kuryente. Bakit gusto mo yung paggawa ng bomba? Mahal yun baka pwede natin ibenta yun. Magbibenta ka? Akala ko naman, gusto mo ng war. Hindi naman. Naman tayo peace-loving tayo. Gusto mo lang pala magbenta, Lakay. Ibebenta mo sa Russia. Sa Ukraine. Israel, ayan. Hamas. Kay Kim Jong-un. Oras, Sister L. It's 9:22. This time check is brought to you by ACS.
Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Oras, Sister L. It's 9:27. Bilis na oras. Sandali lamang sa mga reports, si Standby Grace Vera Sansano, Val Gonzalez, Raymond at Paas Milky Rigunan at birthday boy, Boy Gonzalez Lacuna. Tapusin ko na to, gagalit na sa akin itong mga ano, di ko na baka magkalimutan na, ha? O sige, bilis-bilisan natin, ha? Ayan, ayon na sa ating bubit itong nasabing congressman na Sister L, nakasama pa ang kanyang girlfriend na artista, ha? Abay, tumakbo Sister L ng 15.5 miles. Napagod sila, Sister L. Lumabas dun sa truck, ayan, oh. Bakit kasi tatakbo-takbo? Di naman pala kaya. Dapat nag-practice muna. O kaya lakay, okay lang na medyo late sila, o hindi sila nakakuha ng medal. Basta natapos man lang nila. Yes. Kahit tapos na yung Oo naman. Marathon. Dapat ginaya si sino yung magandang actress sa Showtime, si yung sino? Yung sumali rin sa marathon dyan. Yung Si Ann Curtis. Ayan, si Ann Curtis. Ayan, nakatapos ka dyan eh. Ay, si Ann kasi lakay talagang tumatakbo yan. Ayan, eto, ginaya din. Kaya lang, ang nangyari, Sister Hindi kinaya ng powers. Abay, nung makatakbo ng 15.5 miles, napagod. Abay, lumabas at nagpahinga ng 2 oras. Ayan. Pagkatapos bumalik ulit doon sa racetrack. Ayan. Kaya lang nag-shortcut, Sister L. Ayan. Doon na sila pumasok sa mile 24.9 at halos 1 milya na lamang ang layo doon sa finish line. Ayan. So dahil nag-shortcut sila, ayan, nakatapos, nakarating sa finish line. Kaya lang lumilito ngayon na Sister L, nananday sila ng 3 miles sa kanilang tinakbo. Oo, hindi nila tinapos. So ano na daw ang gagawin lakay? Iniimbestigan, baka bawiin yung binigay sa kanila medalya ba? Medal lakay eh. Medal ba? Nakita ko eh. Kita mo yung medal. Anyway, ang nasabing congressman, kakaya naman, ano, ha? Yung damit pa naman niya, may tatak na Manila. Ayan. Tapos, naka yung sweatshirt nila, may number. Ito yung number niya, ha? Number 63807. Kasi may mga number yung pagka sumasali ka sa marathon, Ayan. Yung actress naman, may number na 63483. Ayan. Anyway, ang nasabing kongresista at ang kanyang shotang artista na sumali sa New York Marathon noong linggo pero nandaya. Ayan. Kaya lang nabuking, nakakahiya. Ayan, iimbestigan ngayon, baka ibang tayo mga Pinoy doon. Kuyang Nonong Barcarce, ha? Ayan, Ann Curtis. Bossing Fernando Sobel de Ayala. Ayan. Ang nasabing kongresista ay medyo bata pa, Sister L. Ito ay tumatakbong mayor sa Metro Manila. Ayan. At si actress ay maganda. Ayan, siyempre. Artista. Ayan. Ang nasabing kongresista ay kongresista sa... Saan? Metro Manila. Party list. Ayan. Party list congressman ito. Ayan. At ngayon ay nagbabalak tumakbo bilang mayor sa isang city dito sa Metro Manila. Ayan. Okay. So, parang mabilis na yan lakay. May clue na sila. Ayan. Siguro maulaanan nila yan. Kung nakatutok kayo sa amin, ayan. Parang marami nakahula sa ating YouTube channel. Ayan. Marami tingin ko lakay kilala nila yan. Ganun ba yan? Kung nakatutok kayo sa akin, panalo na kayo. Alam na nila. At Grace Vera Sansano, ano ang nangyari dyan sa kumusta ang pagsalanta ng bagyong dyan sa Cagayan, lakay? Dyan sa Cagayan. Malakas ba ang bagyo? Kasi sa amin sa Ilocos mahina daw Ayan. Sa Cagayan lakay, nung nakaraang bagyong Christine, may mga lugar din na binaha dyan yung mga kuyang ko namin sa Apari Cagayan, ha? Abay itong bagyo daw, normal na sa kanila yung nililipad ng bubong, ayan. Dahil laging dinadaan di mo rin masisi yung kabayan natin kasi hanggang yun lang ang kayang pambili ng bubong, yung mga mumurahin o kaya hindi matibay. Gracia Vera Sansano, please come in. Miss Grace.
Lakay Deo at Elaine, eto tayo ngayon sa Cagayan. Matapos natin bagtasin kahapon mula Quirino, papasok ng Isabela, and now, andito tayo sa Cagayan. Umaabot pa rin sa 19 na mga bayan na apektado nitong nakalipas na bagyong Nika. At 84 barangays dito ang sa kabuuan na 1,739 na pamilya o may katumbas na 5,214 individuals. Yun ngayon sa report ng PDRRMO. At mayroong 8 kalsada pa rin ang hindi madaanan at may mga tuloy pa rin ang flooded. So sa ngayon, mataas pa rin ang tubig at actually tumaas pa ng 10.3 na. 10.3 ang water level ng Buntun dito nga sa Buntun Bridge sa Tuguegarao. Ito yung indicator kung gaano kataas na ang tubig dito sa Cagayan River. Bagay na pinangangambahan ngayon dito sa Cagayan. Lalo't papalapit na naman padating ang isa na namang bagyong Ophel. Katabi ko ngayon si Governor Manuel Mamba. Gov, good morning po. Live tayo sa DZRH, kay Lakay Deo at Ms. Elaine. Kumusta po yung paghahanda natin dito na naman sa papadating na bagyo? Well, good morning, Lakay. At, good morning, Gob. Diyan magabigat po. Magabigat. Thank you so much sa oras na binigay niyo na naman. No, nangangamba kami, no, na maulit yung mega flood namin nung sa Ulysses. No? At ito yung pinangangambahan namin dahil tuloy-tuloy na tumataas ang tubig. Although maaraw na dito ngayon, marami pa kaming underwater na mga barangays at may mga bridges pa kaming unpassable at this point in time. At ang Buntun Bridge level namin ay pataas na pataas, no? Kaninang 6:30 umabot na ng 10 meters, no? At 10.3 na ngayon. At ang critical level kasi dito is 11 meters. Kaya nangangamba kami pag dumating na naman yung typhoon na Ophel ay mauulit yung mega flood namin nung Ulysses. Noong tuloy-tuloy na umulan sa Isabela, Nueva Vizcaya for almost 4 days. Abay, Governor, dalawa pa yung paparating na bagyo, bagyong Ophel tsaka Pipito. Kaya nga, kay Deo, yun ang pinangangambahan namin. Kaya ngayon, yung mga preemptive evacuation na kami at lahat ay nagpre-prepare for a possible mega flood na pag-uulit dito. Sana nagdadasal nga kami na ang bagyong Ophel at Pepito ay hindi na dadaan sa bandang Isabela. No? Kung tataas pa siya ay mas maganda para sa amin kasi ang kinatatakutan namin yung tubig ng Cagayan River na galing sa Vizcaya, Ifugao, Kalinga, lahat yan pupunta lahat sa amin sa Cagayan. Pero kinatatakutan namin mangyari na naman. Malalim na po ba ang Cagayan River, Governor Mamba, sir? Di na ba aapaw yan pagka malakas ang ulan at pagbagsak ng tubig mula sa karatig probinsya? Umaapaw na ngayon at lumalaki pa, no? Ang critical level namin, ang normal kasi nito Lakay Deo is 4 meters, below 4 meters. Ang alert level namin is 8 meters. Ang critical level namin is 11 meters. Nasa 10.3 kami ngayon at lumalaki pa. So expect namin that by this afternoon baka umabot pa ito ng critical level na 11 at pag sinundan pa ito ng ulan dyan sa bandang Isabela, Vizcaya, Ifugao, Kalinga ay talagang lalaki pa ito. Kaya nagdadasal kami na sana wag naman at hindi pa namin pinapauwi. In fact, nagpe-preemptive evacuation kami in so many areas. Governor, malakas yung pumuntang bagyong Christine dyan sa inyo sa Cagayan. Hindi ba naapektahan yung mga EDCA sites at saka yung typhoon missile dyan? Yun ang kwan, sana naman makatulog naman sila sa amin. Dahil yun naman yung sinasabi nila bang rason kaya sila. So far wala pa naman. We're still expecting makakatulong din sila now and in future. Matitibay ba yung mga tago-ano nung missile na yan dyan sa EDCA sites? Wala pa naman kaming typhoon proof ba yan? Nagdadasal pa rin kami na sana lahat ng mga ito ay maibsan natin kasi
That's the last na gusto natin. Grabe, hirap ngayon dito. Wala kami ni-expect, no? At kami nagagalak na napunta yung ating mahal na presidente at sinisigurado niya naman na kung anong klaseng tulong ang kaya nila at kung hindi pa nila kaya, maghahanap pa sila para makatulong lang dito sa ating probinsya. At pinagpapasalamat sa ating mahal na presidente sa pagpunta niya na naman dito. O nga pala, Governor Mambasel, kayo po ay nasuspend. Ayan, natapos na ba yung suspension nyo at kayo ba ay nakaupo ulit at muling magre-eleksyon bilang gobernador ng Cagayan? Last term ko na, Lakay. Vice Governor na lang ako kay Manong Egay Aglipay. Si Jan Aglipay. Opo. Alam naman natin yung track record niya. Alam din naman natin yung kaya niya. At alam din naman natin yung pagmamahal niya dito sa ating probinsya. So ako ipaasa pa rin na lahat ng mga nagawa natin in the past ay ipagpapatuloy natin para mapaganda pa ang buhay natin dito. Lalong-lalo na ngayon at malapit tayo sa mga yumayaman pang mga bansa ng Asia, katulad ng of course Japan, South Korea, Taiwan, of course Hong Kong, and China. So ito yung titignan namin to open our shores with them para makalagat naman sila ng mga investment dito sa atin. Okay, Apo Gobernador Sir, just nagngina na yung mga bigat, agandad kayo amin dito, Apo. Thank you and good morning. Just nagngina, mabuhay ka, Lakay, at mabuhay ang DCRH. Agbiyaga po. Ayan, Grace. Yes, Lakay, at nais natin ding bigyang daan. Napansin kasi natin, Lakay Deo, ang mga tinangay na mga bubong, lalo sa mga eskwelahan, ito ngayon yung tutok. At napansin natin yung disenyo sa mga bubong ay madaling iangat. Tatanungin ko si Gob, kasi napansin ko, kakaiba yung yari ng mga bubong, ng mga gym nila dito sa mga eskwelahan. Gob, bakit ganun? Ibang yari ng inyong mga bubong? Well, natuto kami sa mga super typhoons namin dito. So parang build back better tayo. Pati mga design ay ginagawa na namin. Ginagawa namin ng parapet. Yung design ng mga bubong natin dito ay yung 4 Agos na tawag nila. So hopefully no, na nakaka-learn, no, especially mga ating mga architects at ating mga engineers para maging resilient, no, especially sa typhoon and flooding. Kasi yun ang pinaka-importante na i-address natin. It's the new normal, Grace, no? Kaya ako'y umaasa pa rin na natututo lahat sa mga paghihirap na dinadanas natin. Thank you so much, Gob. So yan, Lakay Deo, may natutunan tayo ngayong araw na to. Yung mga itatayong mga resilient building para nga matatag sa mga bagyong dumarating. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Oy, nag-message sa akin si Miss Goya Magno Lakay. Classmate daw pala niya itong si Governor Mamba. Ganun ba? Classmate. High school classmate daw pala sila. Hindi ko na kumusta kay Gov. Hi Ma'am Goya. Ayan, nanonood sa atin. Akala ko si Goya, Don Bosco yan. High school Lakay, high school. Magkaklase sila ni Gov. Yun pala, tingnan mo nga naman Ayan, dapat pala gobernador na rin si Goya Magno. Maraming salamat, Grace. Muchas gracias, Governor Manny Mamba. Natatakbo palang vice-gobernador sa Cagayan. At ang kanyang katiket, tatakbong gobernador, ay si Apo General Edgar Aglipay. Alam ba yung namin? Aglipayan Church namin. Ayan, nakapangalan sa super lolo niya. Ayan. Talaga. Si Monsignor Gregorio, si very worshipful Monsignor Gregorio Aglipay. Ayan. Doon nagsimula yung Aglipayan religion. Ayan. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:41. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ski. Ayan, sobra-sobrang commercial natin Siguro doble, triple ang bonus natin dito, ha? Walang bawian na oras, Sister L. 9:49 na. Ayan, hatawin natin ang mga report. Pero sandali lamang, batiin muna natin ito. Ninong ito, ha? Baka hindi magbigay ng aguinaldo. Sino yan, Lakay? Happy birthday daw kay, sabi ni Kuyang Attorney Orlando D. Ayan, pakibati naman ko yung aking ninong. Ayan, Ninong Engineer Julio Herrera ng Abukay, Bataan. Siya ang pinakabatang presidente ng Senior Citizens Club
ng Bataan. Pinakabatang presidente, Pinakabata. siguro 60. Ayan, sakto. Palagay ko, ha? Eto talagang senior citizen na, sobra, ha? Happy 68th birthday. Uy, kay Boss Boy ang Evangelista ng VACC, ha? Ay, hello po. Aba, Si Boss Kaboy. Kaboy Evangelista, di ka nagpaparamdam, Happy ha? birthday po. Ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ayan, para sa mga nakakilala kay Bong Evangelista, ha? Ayan, ito po yung birthday po niya ngayon. Ayan, siya po yung mga tumutulong sa mga kidnap victims. Happy birthday, Adley Pedragas ng nasa SR pala ng MBC itong si Adley. May Adley pala rito, ha? Akala ko si Adlay. Adlay. Parang si Manong Adlay Idol Cabuyado, NJ Adlay Cabuyado ng Pinili, Ilocos Norte ng DPWH. Raymond Enriquez ng Bacod, Santa Mesa, happy birthday din. Eto na. Una nga muna natin yung report ni Val Gonzales at kahapon pa dyan sa may Aurora. Puntahan natin, Lakay, si Val Gonzales na nandyan ngayon mula sa may Delasag sa Aurora, Lakay, kung saan naglandfall kahapon ng umaga ang bagyong Nika. RH5, Val Gonzales. Val, kumusta na ang sitwasyon dyan? Val. Sister Mayor, kami nandito ngayon sa may pinakaharapan mismo ng pamahalaang bayan ng Dilasag. Ganda na weather dyan, para walang bagyo, umaaraw. Maaraw na, Val. Napakaganda na ng panahon dito, maaraw na. At ang maririnig mo sa bawat paligid dito, yung ingay ng chainsaw, Mayor at Sister El. Dahil, clearing. Dito, correct. Dito lamang sa harapan mismo nitong munisipyo, ilang puno yung natumba rito at katatanggal lamang din itong isang puno rito. Maging yung isang struktura, ito bubungan ng isang tindahan na ilipad dito sa may pinakaharapan mismo nitong munisipyo ng Dilasag dito sa Aurora, na nagtamo rin ng mga minor na mga pagkasira ng yero. Maging itong kanilang nandito sa aking kanan, itong kanilang health center, Mayor, nasira din yung pinakaharapan nito na salamin. Nabasag yung salamin nito. Iyon yung pinsala dito sa lugar na ito. At dahil dyan, Mayor, pinaplano na ngayon ng lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Dilasag. Kuryente, puno. Bagsak. Yan yung makikita sa mga daan, Mayor. Yan ang mga makikita sa daan ngayon dito sa pagpasok pa lamang dito sa bayan ng Dilasag kung ikaw ay galing ng kasiguran na Aurora. Kaya naman pinaplano na ngayon, Mayor, ng pamahalang munisipyo, lokal na pamahalaan ng Dilasag, yung pagsasailalim sa state of calamity dito sa buong bayan. Ito'y kasunod nga nung pagtama nitong bagyong Sinika. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na kausap natin kanina, ngayong umaga, Mayor, ay susumiti nila kay Mayor Joe P. Gorospe, ang alkalde ng bayan ng Dilasag, at maging sa konseho, isusumiti nila yung latest na situational report na kanilang nakuha mula sa ground. At sa initial na pagtaya, Mayor, ng lokal na pamahalaan ay nasa 80 to 90% yung nasira sa sektor ng agrikultura dito sa bayan ng Dilasag. Partikular na nasira, Mayor at Sister El, yung mga mais na dapat sana ay aanihin na ngayong buwan. Ito yung malaking pinsala. Yung mga mais. Doon sa mga palay, nalibot namin kanina yung mga palayan dito ay medyo okay naman dahil nakapag-ani na Tumubo na nga yung mga pinaggapasan, Mayor. Kaya hindi ganun kalaki yung pinsala kung ang pag-uusapan ay palay dito sa bayan ng Dilasag lamang. Ang sabi ng lokal na pamahalaan ay yung mga mais na malapit ng anihin. At batay doon sa uling mga report na natatanggap ng MDRRMO ay 3, Mayor, yung mga lugar na hindi passable, hindi madaanan sa mga oras pa rin ito. Mula pa kahapon pero nagsusubside na, pero still yung mga maliliit na mga sasakyan, Mayor, ay hindi kayang daanan. Ang pinakamahalaga sa lahat, Mayor at Sister El, na hindi madaanan yung napuntahan namin kanina, yung pagitan ng yung pinaka-boundary, halos boundary ng bayan ng Dilasag at ang dinapige sa bayan ng Isabela. Ito yung Ditubo Bridge o river
kung tawagin nila, Itubo River, ay ito yung nag-uugnay sa bayan na yan. Napakahalaga nitong lugar nito, itong daanan na ito, Mayor Express, dahil dito dumadaan yung mga produkto, hindi lamang yung mga galing dito sa Central Luzon, papunta ng Dinapigi sa Isabela, kundi maging yung mga produkto na manggagaling naman dyan sa National Capital Region, particular na dyan sa Metro Manila, ay doon dumadaan. Kanina nabutan pa nga natin yung ilang mga nagninegosyo, hindi sila makadaan, may dalang mga isda na binili rito sa bayan ng Dilasag, patungo sana ng Dinapigi sa lalawigan ng Isabela, pero hindi maidaan dahil sa napakalakas pa rin ng current ng tubig na nagmumula doon sa mga kabundukan na bumagsak na mga tubig ulan patungo na dito sa may Pacific Ocean, at hindi pa rin passable yung main road kung ikaw ay dadaan doon sa Kasiguran Dilasag Road, dahil sa not passable sa malilit na sasakyan yung national road na ito, Mayor. Ikaw ay dadaan pa doon sa may pinakagilid mismo ng Pacific Ocean, doon sa may Dilasag Bay. Doon ka dadaan, medyo mas malayo ng higit sa 30 minuto yung daan na yon kung yun ang iyong babaybayin. At nag-uwian na, Mayor, yung lahat ng mga nasa mga evacuation center na dinala. 75 pamilya kanina yung dinala dito sa isang evacuation center na nandito lamang sa malapit dito sa compound ng munisipyo, particular na sa gilid ng NDRRMO. At dalawa yung nasugatan na naitala ng NDRRMO. Isa rito yung 16 anyos na naputulan ng camp, yung naputulan ng kanyang hinlalaki, Mayor. Dahil sa lakas ng hangin, nakakapit daw ito sa hampa ng isang pintuan, humagupit yung hangin na yun, naputol yung isang 16 anyos. Yun yung isa sa mga nailista nila, Mayor. At ayon dito kay Dilasag, NDRRMO Chief Jade Harley Trusila, ngayong umaga pa lamang sila magsasagawa ng assessment at isusimiti nila dito sa konseho maging sa opisina ni Mayor Joko Rospe yung assessment o bilang ng mga bahay na natira, yung mga totally damaged at ilan pang mga nasira pang mga struktura dito sa buong bayan ng Dilasag. So mula rito sa pinakaharapan mismo ng munisipyo ng Dilasag dito sa Aurora, kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val, mula sa Dilasag, Aurora. Agan-anad kayo dito. Daming bayan. Samantala, mga bangko na hindi nag-report sa mga transaksyon ni dating Mayor Alice Go ng Bambantarlac, iniimbestiga na ng Anti-Money Laundering Council. O nga, ano? Sino-sino mga bangko? Anong penalty ay bibigay dyan? Alamin natin, remote mula kay arrest number 28. Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, iniimbestigahan na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bangko na namahalang ngunit hindi naman nag-report sa mga transaksyon ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go o Go Huaping. Ito ang binigyang katiyakan ng kanilang mga opisyal sa pagharap dito sa budget deliberation at ipinarating ang sagot kay Senator Grace Porcian, Chairperson ng Senate Committee on Finance, sa 2025 budget deliberation. Sinita din si Senator Joel Villanueva ang AMLAC dahil hindi naharang yung mga transaksyon ni Go. Ito yung sinasabing mga bilyones na pera na pumasok sa iba't ibang mga kumpanya na konektado kay Go, at ito yung ginamit na pagpatayo ng Pogo Hub sa bayan ng Bamban, Tarlac. Katwiran ng mga opisyal ng AMLAC, hindi daw nila na-monitor ang pumasok na mga pera dahil hindi naman ito inireport sa kanila ng mga bangko. Ang si Senator Sherwin Gatchalian ang nagsabi na sa kanilang pagtaya ay may 6 na bilyong piso ang ginastos para sa pagtatayo ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nangako naman itong mga opisyal ng AMLAC na gumukulong na yung kanilang investigasyon at sa katunayan ay meron ng 87 counts ng money laundering case si dating Mayor Alice Go. Batay sa panuntunan ng AMLAC, dapat ay nakareport agad sa kanila ng mga bangko kapag mayroong 500,000 pesos na transaction, 1 million para sa mga jewelers, 5 million para sa mga casino, at 7.5 million naman sa mga real estate companies. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH. Mayor. Ano mga bangko yan? Ay, hindi na pinangalanan pa ngayon dahil investigation pa daw. Kapag meron ng final result ng investigation, saka lang ilalabas ng Anti-Money Laundering Council. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond.
Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Report mula kay Dalagang Bukid. Si Manang Milky muna lakay. Si Milky muna. Oo, Okay. dagdag na pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o yung RCEF pinamamadali na para sa fuel subsidy at iba pang ayuda sa agri-sector na nasa lanta ng magkakasunod na bagyo. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sir El at Lakay, mula sa kasalukuyang 10 billion pesos, dapat madagdagan na sa 30 billion pesos ang pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan, nagagamit ito pang ayuda sa maraming magsasaka na nasalanta ng bagyong Christine. Napagtibay na ang panukala at hinihintay na lamang na maratipikahan kung saan 2.4 million na mga magsasaka ang inaasahang matutulungan para sa distribution ng financial aid. Sabi ni Yamsuan, hindi overnight ang recovery and rehabilitation na mga nagdaang bagyo kaya kailangan ng ayuda para sa mga nasa agriculture sector. Dagdag pa ni Yamsuan, kapag naisabatas at madagdagan ang pondo ng RCEF, makatutulong ito para matulungan at makabangon ang ating mga magsasaka sa hagupit na mga bagyo, partikular ng Christine sa Bicol. Bilang chairman naman ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, umaapela rin si Yamsuan na ipasa na ang panukalang Pantawid Pambangka Program na magbibigay naman ng 1,000 pesos sa fuel vouchers sa ating mga mangingisda. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, puntahan naman natin lakayang report ni Giselle Night Market. Aba, sa mga mahilig dyan mamili, night market dito sa May Pasay City. Binuksan na 24 hours yan lakay at mga panindang pampasko. Aba, bagsak presyo. Magkano ang pinakamura dyan? Mapapamura ba ako sa mura? Presyong Ilocano ba yan? Oo, alamin natin lakay. Mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, ramdam na yung Pasko dito sa kahabaan ng Service Road ng Rojas Boulevard sa pagitan ng Pasay City at Baclaran sa Parañaque dahil bukas na nga yung night market 24 oras. Nagalatag na rito ang mga murang panindang pamasko sa bagsak presyong halaga, kagaya ng mga damit pambata, sapatos, tsinelas at laruan. Mabibili lamang ng mula 100 hanggang 350 ang isang pares ng damit pambata. Depende yan sa klase at kalidad. Ang tsinelas naman, buy one take one, 120 sa dalawang pares. May 180 rin, habang yung sapatos mura sa 250 pesos. 150 naman hanggang 600 ang mga bag, 100 ang payong pangbata at 50 lamang yung mga laruan. Sabi ng mga vendor dito, bukas yung night market hanggang sa Enero ng susunod na taon at inaasahan na tataas na ang demand pagpasok ng Disyembre o sa susunod na buwan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Dalagang Bukid, Giselle Ricafort. At report mula kay Birthday Boy. Walang pakain itong si Birthday Boy. Sa 29 pa daw kasi lakay ang birthday niya. Oo, kaya utang daw muna. Anong report niya lakay? Wala sa akin. Ayan, Boy Gonzales, ano ang latest dyan sa Lungsod ng Maynila? Ano ang latest kay Mayor Hani Lacuna Dumagoso? Ay, si Kuya Greg kasi bilang daw ng stranded na mga pasahero sa mga pantalan sa Southern Tagalog at Bicol Region, nabawasan na. Buti naman. RH29, Boy Gonzales. Boy. Bumaba sa 145 na pasahero truck drivers at cargo helpers ang naitala ng Philippine Coast Guard na stranded sa mga pantalan dito sa Southern Tagalog at Bicol Region. Nasa 11 pantalan rin ang apektado dahil sa Bagyo Nika, kung saan nasa 9 na rolling cargo ang stranded rin at 15 vessel kasama na ang 20 motor bangka ang pasamantalang nakisulog upang maging ligtas. Bukod sa mga stranded, sinabi ng Philippine Coast Guard na pasero at mga sakya pandagat, patuloy ang nakamonitor ang PCG sa mga lugar sa Cagayan na naapektuhan ng Bagyo Nika. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi pa rin tapos ang kanilang pakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at patuloy na pamahagi ng family food pack sa mga apektadong barangay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Birthday Boy, Boy Gonzales E. Lacuna. Daming bayan.
Happy birthday muna kay Mr. Danny Soriano at Mr. Arlene Gorion. At binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay Ship Captain Ray Fernandez ng Baliwag Navigator mula kay Noble General Moy Pagaduan. Happy birthday! Daming bayan. Dalawang magkatabing proyekto ng Maynila sa Samson Road sa Caloocan nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. What's new? Edwin Duque, please come in. Edwin. Tama, Mayor. Apektado pa rin ang gagayon ng mabigat na daloy ng trapiko. Ang kaba nitong Samson Road sa bahagi ng Mabini at patungo ng release ng train dahil dito sa magkasunod ng proyekto ng Maynila kung saan ay nasa gitna ito ng kalsada habang may sinasaayos sa ilalim ng hinukay. Dahil balik-pasok na ngayon, ang mga mag-aaral ay nakakaranas na mabigat ang daloy ng trapiko dito sa lugar. Nagpapabagal pa dito ang daloy ng trapiko. Ang mga walang disiplinang mga pampaserong jeep dahil wala sa lugar ang pag-pick up at halang yung kanilang pagtigil kahit nasa gitna ng kalsada, kaya mas lalo pang bumigat ang daloy ng trapiko pagkat minapato ito ng mga traffic enforcer. Pero mas matigas itong mga pampasero jeep na hindi sumusunod kahit alam nilang meron silang violation. Aris 23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Okay nga Rod, bilis ng oras. Christmas is just around the corner. Abay, si Dan na makaranas, di niya mahulaan. Ang dali-dali na lang. Nako. Hindi pa rin niya mahulaan, Lakay. Tsaka si Besa Zamora. Ayan. Ay, nako, paano ba yan? Pag sinabi ko sa inyo, may bayad. Hindi, charot. Bato si Kuyang Attorney Vladimir Amir Pelaez Momo, ang galing manghula. Ayan. Alam niya, Lakay. At saka si Leo Palo, ha? At Dr. Roel Aguila, ha? Ayan. Good morning, Erica Balcos ng Pagcor, parang Manding Bahakan. Ayan, gustong-gusto yung Sister L, ha? Ang iyong damit. Ayan. Talaga ba, Lakay? Huwag ka mag-alala, sir. Bigay ko na lang sa'yo to. Ayan. Total na isuot na. Good morning, Kuya Jel Odi Japana. Ayan, parang Vic Lima. Ang galing manghula nito, ha? Good morning, Kuya Boying Contrevida. Ayan, at happy birthday daw kay Kuya Ace Granada. Naku, baka sumasabog ito, ha? Anthony General Boy Bantag. Ayan, Ace Granada, ang apelyido mo, Kuyang, ha? At Kuyang, at ang mga brethren sa Pilgrimage Masonic Class 498 dyan sa Antipolo. Aba, nakikinig sila habang buwibiya papuntang San Pablo. Ayan. Kuyang Judge sa Boyet Mapili, good morning. At Noble June sa Maniego. Oy, Kuyang Maui Lazaron. Ako, nagtatamad. Di ko rin nababanggit ng pangalan. Kuyang Rodan Deliso at ganon din. Pinabatan si, of course, si Berwisi Full, Batman and Robin Go. Ayan, ng Kutang Bato Lads. At ikaw talaga, Dr. Ferdinand Pagdilaw, ha? Ayan. Ganyan talaga ang mga kongresista. Ayan. Sino? Hindi naman lahat. May mga matitino naman. Saka marami naman ng magaling na mga kongresista natin, Dr. Ferdi, ha? Lakay, mayroon pala tayo pa, pangungunahan daw ngayon ni Supremo Senator Lito Lapid-Lapid ang pamimigay ng educational financial assistance and medical burial assistance dyan sa Barangay Patimbao Covered Court sa may Santa Rosa, Laguna. At aabot sa 400 ang benepisyaryo. Nandun na pala siya, Lakay, sa venue at sinalubong daw siya ni Laguna Congresswoman Maria Hamina Jam at Catherine B. Agaraw at Congressman Benjamin Benji Agaraw Jr. Mula yan sa anak ng Supremo, si Florante Rosales. Senator Florante Rosales.
At Oy, thank you pala kay Lakay, kay Reyna Dar. Ayan, Oo. ayan May pakape. Magbe-birthday na kasi yan eh. Ayan. Ay, mag-birthday na ba? Advance sa birthday Reyna Dar, RS number 45. Ayan. Thank you Lapit na ang birthday niyan. Ayan. February 29. Next year pa yun, Lakay. February 29, di ba? Birthday ni Reyna Dar. Ayan. February 30. Kulang-kulang pala to eh, no? Pero thank you, Reyna Dar. Ayan. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong Wonder Woman. Naku, ang ating Wonder Woman nagkakasakit na dahil sa hindi na kinakaya. Pagpunta sa pagbibigyan ng ayuda. Ayan, pagluluto ng masarap na lugaw sa ating mahabang sinalanta ng bagyo at baha sa Bicol at maging dyan sa Batangas. Okay na ba si Wonder Woman? Magaling na ba? Ha? Ayan, hindi pa? Hindi pa. Ayan, so sinong susunod? Si Miss Mabel Arrive. Ayan. Ito si Mabel talaga, ibang Arrive. Ayan. Mabel Arrive, susunod na. Bye-bye. Ingat-ingat. Stay safe. This time check is brought to you by